Ay, nako po. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng gasolina, talagang pikit mata na lang tayo pag tayo magpapakarga ng gas. Maliban sa masakit sa bulsa, talaga namang gwapo ka na lang kapag makikita mo ang mga ganyang presyo ng mga gas station pag ikay dadaan. Well, maliban sa motor na alam naman natin na talagang solid pagdating sa katipiran sa gasolina. Meron pa kayong sasakyan na pangmalakasan na masasabi nating tipid rin sa gasolina? Eto, tignan natin ang sasabihin ni paring Joseph. Welcome back sa akin channel. So ngayon meron tayong bagong sasakyan na i-review. Bali itong sasakyan na to is kotse ng tropa natin and eto siya. Pare, say hello. Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. So yan, at ang kotse yung i-review namin is ito nasa likod na namin. Ano yung kotse mo pare? Honda City IDSi 2006. Let's go! Aking joint pa-reloaded, aking bank, aking money pa-reloaded, aking wallet malaman na lang ang loaded. Galing ako sa wala ngayong promoted, tumabla umaray pero noted. Di mapasa ang galaw pare-coded, boy invento ka ng kwento sugar-coated. Aking gana nga para Honda City IDSi. Kasama natin si Injing nasa likod, ayan. So i-review natin sa sasakyan na to. Kasama ang ating tropa na si Joseph. Ayun siya. Yeah. So ayun, Papi, Joseph, maraming salamat nga pala at pinareview mo sa amin yung sasakyan mo. Matanong ko nga pala, Papi, anong kwento nga pala kung paano mo nabili yung sasakyan mo at bakit ito yung napili mong sasakyan? Actually, way back 2015, nagkaroon na ako ng pera. Siyempre, kumita na tayo, nag-earn na tayo ng money. So nag-research ako, parang kinukonsider ko ng Toyota or either Honda, pero old school para swak sa budget. So ito yung, ang deciding factor ko kung bakit ito yung nabili ko rin, Honda City, is because of fuel efficiency. Wala na, yun lang. Hindi naman ako against sa itsura or whatnot sa makina niya or sa power. Wala pa kasi akong idea during that time. Basta gusto ko lang yung abot kaya, tas swak sa budget ko yung kunyari yung sa gasolina niya. And ayun yung actually yung factor kung bakit nakapag-decide ako siya ang biling ko. So that was 2015 nung binili ko si Honda City. Yun, 2015. Oo nga pala, Papi, yun napag-usapan natin. Pero naalala ko na may kinanto kasi sa akin doon, parang hindi ito talaga yung prospect mo sa sasakyan, di ba? Ano yung una mo talagang target at bakit ka nauwi dito? Actually, ang gusto ko talaga nun is yung Transformer. Yung Transformer Honda City rin yun, pero ano na siya mas modelo siya 2009 pataas hanggang 2012 yata yun, 29 to 25. Iba na yung facelifted. Yung ba yung parang parang buo yung mata dito? Parang yung robotic na yung aesthetic yung niya. Yung bumper niya. Ito kasi, ang year model nito is 2006 to 2008. Ayun, tapos yung sumunod dito, yung gusto mo na style. Kaso medyo ano tayo sa budget kulang. Kaya hindi, pero yun talaga ideal yung gusto ko. Pero gusto ko nga rin yun. Maganda nga yung forma na pare, no? Tsaka yung fuel, in terms of fuel efficiency, parehas lang sila ng IDSi. So, mas pogi lang yun, pero wala eh. Hindi naman tayo ganun kayaman. Kaya yun talaga. Kaya yun din yung mga taong bumibili nito, yung medyo mura lang, tapos fuel efficient pa. Pero pare, may singi ko lang hindi naman sa kung looks naman pag-uusapan, hindi naman talaga papahuli. Maganda rin naman talaga yung sasakyan mo. At saka tama na rin siguro na ito napunta sa'yo kasi nga quality, tapos tipid sa gasolina. So wala ka na talaga mapupula dyan, Yun, okay. So, Papi, ano nga pala yung naging influence mo at bakit ka naging into cars? Anong kwento na, Papi? Siyempre, medyo influence din ako ng mga kaibigan, lalo na ikaw, siyempre, dati. Buti na lang, maswerte ka nga, may pambili kayo ng sasakyan ng personally mo, na para sa'yo, sa akin kasi wala. So, parang natanim sa isip ko na once I have the capacity to buy, siyempre, ito yung bibilin ko. Yung Honda nga kasi, alam ko yung Honda kasi, high-tech sa technology during that time, kay Azimo, di ba? Kaya naging fan talaga ako ng Honda. Yun talaga, nandun ako sa point na yung Honda talaga yung nilulook up to ko. Natanong ko lang, Papi, so talagang at the start, Honda na talaga yung target mo, wala kang ibang like Toyota? Oo, wala talaga ako naging mga kinonsider na ibang car brand, yung Honda talaga. Kasi yung mga
naging barkada ko rin sa IT world, mga Honda boys. Ay, sa work mo nun dati nga pala, FD, tapos yung City Transformer nga. Yung FD? Kasi wala hindi kasya sa budget. FD ba yung auto ng tropa mo? CRB, CRB rin. Nag-circle around sa akin yung mga Honda boys. Colleague ko na mga Honda boys. Ayun. Nung nag-work na ako sa sa Pero IT totoo ba? world. Ang sabi nila kasi pag doon ako Honda, F-boy daw. Hindi totoo yun. Meron talagang may mga ganong rumors, pero sa akin hindi, talagang ko talaga personal use kasi sobrang fuel efficient eh. Totoo para ka naman. lang na rin nagmotor eh. Di, tsaka kilala ka papi, talagang decente ka naman. Pero siguro sa iba, pogi. Wala namang problema, talagang ganun sa akin. Pero syempre, family guy tayo. So, talagang rock and roll. Talaga, no? Yes. Papi nga pala, may tatanong pala kasi wala akong masyadong alam sa mga Honda, no? Sa model ba ng sasakyan mo, meron ba itong para mga VTEC? Kasi ito yung model na IDSI, di ba? Ano ba mga variant meron dito? Actually, dalawang klase siya. Meron siyang variant na VTEC, IDSI. Hindi ko masyadong alam. Siguro pwede nyo naman i-research. Yung VTEC kasi alam ko mas 1.5 siya. Okay. Mas mabilis, syempre, mas mabilis yung transmission niya. Tapos ito, 1.3 lang to, IDSI. 1.3. Pero meron din lower variant to na manual. Ito nga yung para sa segment niya. Top of the line siya sa IDSI. Pero sa VTEC, mas top of the line yan kasi VTEC syempre. Pero yung VTEC ba nito kasi ito, sabi mo sa akin, wala yung spark plug nito. Parehas ba ng makina yun? Hindi ko alam eh. Alam ko parang parehas din. Pero iba yung engine niya talaga. Iba yung tune, yung tono nung sa sasakyan. Ayun, yung pala yun. Tsaka mas mahal. Alam naman ng mga Honda boys din yan. So, comment na lang kayo sa section below para comment na lang kayo sa comment section below yun para turuan nyo kami. Pero yun lang yung about dito sa model na yan. Yeah. So ayun papi, matanong naman, bigyan mo ako ng tour sa labas ng sasakyan mo at ano yung mga napalitan mo na dyan sa kotse mo na yan? Actually, dating kulay pink to, ginawa kong yellow, tapos ngayon black na. Pero bukas gagawin ko siyang rainbow. Ay hindi, joke lang joking aside. Wala naman. Lahat ng nakikita nyo dyan, stock lang lahat. Ito actually, stock lang din to ng Honda City. Pero yung year model na mas mataas na, I think mga 2016 or 2017 year model ni Honda City. Top of the line. Ayun, tapos ito, yung kagaya ng kay Lean, yung wala lang, nabili lang sa Lazada para lang maprotektahan yung ating yung lifter ng mga wipers. Lifter ng mga wipers. Actually, lahat naman, dyan makikita nyo stock. Kasi nung binili ko talaga siya, naghahanap talaga ako ng all stock. Ayoko kasi nung may modified na. Kasi natatakot ako. Yun nga, prone sa kalikot eh. Kaya yun talaga yung inisip ko. Gusto ko talaga all stock. Papi, di ba pag Honda, alam mo naman, syempre, baka kalikutin ng mga unang owners. Ito, wala namang nabago sa... wala nabago dyan. Mahilig lang ako magdikit ng mga sticker na kadyologsan. Pero gusto ko naman tanggalin. Pero sayang naman, di ba? Di, Japan niya bahala na. Bahala na si Batman dyan. Pero kapag once na ibebenta, mas maganda daw tanggalin talaga yung sticker. Sa gilid nga pala, pre. Wala ka nabago sa gilid. Okay lang yan. Sa gilid. Same lang yan. Wala nabago. Actually, pare, wala yan. Dito lang, naglagay lang tayo ng mga sticker lang din dyan. Sa gulong, sa natin. Okay. Tapos ito, ano ba to? Ano ba tawag dito? Basta parang yan lang. Naglagay lang naman ako ng ganito. Parang forma. Hindi ko alam kung pogi ba siyang forma. Medyo budget meal lang kasi yung mga kaya nating idagdag kasi hindi naman tayo malaki yung budget natin na ibibigay sa kotse. So, more pang maintenance talaga ako nag-aalat ng pera. Pero pag sa modification, hindi masyado. Ito ba, ano to? Ayan, Shopee lang din yan, bro. Itong spoiler na to. Ducktail pala, sorry, ducktail. Tapos ito, meron akong sako dito. Ito, yung ginagamit ko pa. Sino sinasako mo? May binago ko dyan, pre, ito. Kaso nalusaw na eh. Di ko alam, para lang yan. Para lang parang siguro pag yung sa force ng pag oo nga, no. Medyo ma-lessen lang yung force. Okay. Tapos ito, ano ba tawag dito parang lifter. Meron din ako niyan eh. Na-vlog ko rin niya sa parang yung gaya sa'yo. Para automatic na umangat yung trunk. Sa mga maganda talaga yung Shopee Racing lang, Lazada Racing lang yan. Tapos yung mga, syempre yung mga kailangan natin na mga kagamitan doon, tools. Yan talaga. Ng emergency, which is mahalaga kailangan talaga natin. Buti nga may alligator dyan ka, nakikita ko yun, no? Nasa likod. Alligator. Gamit na gamit yan, pre, pag sa baha sa Marikina. Nga pala, no? Okay, papi. So, meron pa ba dito sa gilid mo? May mga nabago ba dyan? Ito lang din, sticker lang din yan sa Mr. DIY. Ewan ko, gusto ko na tanggalin yan, pero mukha namang kahit pa paano, bagay naman. Hindi ko na lang din tinanggal. Tsaka protection na rin kasi minsan nakakaantuhan yun sa mga
So ayun, Paps, naturo mo kami sa labas kung ano yung mga nabago mo. Where overall, stock lang naman siya, no? Oo, stock lang talaga Ako din, gusto ko rin parang stock lang kasi hindi masyadong mano sa mga, gusto ko hanggat maaari. Stock lang para chill lang yung tsura, no? So ngayon dito sa loob, Papi, ano naman ng mga nabago mo na so far, mga na-modify mo na? Actually, wala rin naman akong binago sa loob. Ito, nilagyan ko lang dito ng parang analog na orasan. Para lang may orasan ako kasi yung built-in niya, wala talaga siyang sa dashboard na anything na about sa oras. So, ayun lang. Itong mga wiring na ito, mapapansin nyo, para lang yan sa mga dito, ano ba tawag dito? Voltage reader. Voltage reader to? Reader, Pops, like yung sa kuryente? Oo, ito. Voltmeter? Voltmeter. Okay. Para lang malaman mo kung pasok pa sa normal o yung battery level mo, yung charge level. So, wala namang ibang nabago. Actually, medyo talagang medyo luma na talaga siyang mapapansin nyo dito kasi medyo maselan daw to. Siguro nung pinunas-punasan ko ng mga ito? O ng mga chemicals na sira siya. Pero okay lang. Ano bang kulay nito before, Pops? Talagang parang dark green na ba to? Oo, ganyan na talaga siya. Pwede natin kulayan to, pare. Pero hindi na ako nag-effort kasi basta okay naman sa akin kasi talaga yung performance niya, okay na rin siya. Medyo masakit lang yan kung iisipin. Pero may napansin ako para, no? Ito radyo mo, ba't yun day? Yan, talaga yan. Nung binili ko yan sa may-ari, ganyan na talaga. Siguro, parang upgraded dahil siguro yung stock neto is wala pang USB. Wala rin yata siyang AUX. Yung stock na radyo niya before. Sige, ganito. Maghanap ako ng picture nung stock na itsura nito before kasi wala nang idea, totoo lang. At tingnan natin kung ano yung compare. I-share ko na lang dito sa screen natin kung ano man. Yeah. Okay? So yun, ito lang, Papi. Wala naman siya. Ito lang. Meron lang tayong camera dito para lang working to, Paps. Working to. Rear view or front view? Pang-check lang ng mga tumatayang pusa. Dashcam, no? Okay. May napansin ako may mga pailaw ka din sa lalim, Paps. Yan. LED lights yan, pre. Parang pag binuksan mo yung pinto, bumubukas din siya. So, parang added na rin siya. Parang safety na rin. Para, di ba, syempre, parang lumiwanag during night na lumiwanag yung loob. Nalala mo nun yung sakyan ko nun dati. Kasi maliwanag yan kapag... Yung Mirage, pare, yung hatchback na blue. Di ba may mga pailaw sa likod yun sa may radyo niya? Nalala mo nun? Mga LED. Naalala ko nga rin yun. Di ba? Nalala ko nga yun before. Ito, ang ganda ng loob nito. Mura lang yan. Doon lang tayo sa mga tipid-tipid lang kasi marami rin tayong gastusin sa buhay. Pero kapag di ba? O mga tamang Shopee lang. Kagaya ng sa'yo, binili ko lang din to sa mayaman yung boy. Lagyanan lang din ng mga armrest, di ba? Armrest. Napakalaking niya tulong niya. Talaga yan boy. Lalo na pag long drive. Ganyan ka, yan. Pwede. Tapos ito, mga sa neck pillow. Mabibili nyo lang naman yan sa Blade or sa Shopee, meron na rin naman. Pero during that time kasi, Papi, naalala mo ba na Blade lang talaga ang nabibilan, di ba? Dati wala pang mga Shopee, Lazada. So sa Blade talaga madalas tayo bumibili. Totoo yan, pre. Kahit mga hindi kung hindi Blade, Concord, may Concord pa akong isang alam O di ka sa mga handyman, yung mga car section nila, di ba? Kasi ito sa Shopee lang din to. Okay din siya, parang red. Ang default kasi niya or yung stock niya is black. Pero ang ganda naman Nobela mo, stock ba yan? Stock naman Nobela nito. Ang ganda, no? Meron siyang, ito sa mga bagong model kasi paddle shifter na yan. Pero dito parang button lang siya na 7-speed mode. Ito, automatic transmission na, ito yung top of the line ni IDSI. Nung time na yun? Nung time na yun. Yun. Top of the line siya, kaya meron siyang sports mode. Ayan, 7-speed mode siya na parang nagiging manual siya. Ba't nga pala Matic, Papi, binili mo? Siyempre, hindi ako marunong mag-drive yung bumili ko sa sasakyan. Talaga? Hindi, wala talagang idea. Pero nag-aral ako pero hindi ko nagamit kasi manual yung pinag-aralan. Manual yun. Tsaka di na sa pag-ano kasi traffic sa Pilipinas. As in, natuto lang ako sa pag-drive dito sa kotse ko. Nung bumili ko ng sasakyan, dun lang talaga ako natuto. Nice. Hindi, so sarap naman. Then before manual, malala mo naman yung lahat ng kotse namin nun manual. Then nung nakaramdam ako ng automatic, wala nang balikan. Diba? Although love ko pa rin yung manual, pero kasi siyempre sa traffic, medyo gusto mo na mag-relax. Very comfortable kasi siya, di ba? Wala naman, less hassle din yung niya, pagda-drive sa kanya. Lalo na pag long drive, di ba? Yun, totoo pare. Talagang walang kahasil-hasil. Hindi unlike yung... Huhusgan tayo ng mga... Unlike yung manual, meron extra effort na parang challenging na medyo sporty yung dating. Pero pag family guy ka kasi, siguro ito talaga yung swak sa atin talaga.
Pero huwag niyo kami husgahan, mga bad ng people sa internet ha. We love manual, gusto lang namin mag-chill kaya nagmati kami. Yun lang. Ito papi, sa likod naman, ano bang meron mga nabago dito sa backseat? Ganun pa rin naman, stock pa rin. Ito actually, noong 2015 ko pa yung binili yan. Medyo lumang style na yan ng floor mats. Pero okay lang naman sa akin kasi madali siyang linisin kaya hindi ko na pinalitan. Tapos pamilyado na tayo, meron tayong car seat dyan, pang baby. Tapos ito, para sa pag nanonood siya ng video. So, basically yun pa rin naman. Tapos naglagay lang ako, yung stock niya, ito, naglagay lang ako ng seat cover para syempre. Wala kang balak palitan ito ng ano, yung bagong nabibili mga floor mat, yung parang bala kong mag-upgrade ng gano'n sa akin eh. Wala na pre, yung deep dish. Okay na yun. Deep dish okay yun. Sa akin yan. Okay sa'yo yan? Oo. Kasi pag may pambili na ako ng bago, baka sayang lang, swerte naman ang bibili sa akin pre. Pero okay na sa akin yan, basta mahalaga, malinis naman. Okay. Tsaka naano ko naman yan na antibacteria ko na lahat yan. Malinis na talaga yan, pwede mong dilaan yan. Ito papi, dito naman tayo sa engine bay ano. So, meron ka bang mga napalitan dyan, minodify or anything na in-upgrade? Aside from ano naman, normal PMS, yung mga oil ko nung binili ko siya and then eventually, wala rin akong pinalitan. Siguro yung mga palitin lang na parts. Pero pagdating sa pag-enhance na makina, wala talaga akong dinagdag oil, stocks pa rin. Yan, ito yung battery niya, maliit lang. Parang bagong battery mo ah? Kapapalit ko lang siya ng battery actually last week lang. Oh, nice. Ayan, home service ni Motolite. Yeah, shout out. Motolite Enduro. Baka naman. Tapos yung mga nakikita nyo dyan, lahat yan. Stock lang lahat yan. Ang nadagdag lang dyan, alikabok, tsaka mga dumi. Bacteria. Tapos itong mga button na yan, mga ganyan. Hadukin! Yan, wala naman nadagdag na iba. Ano masasabi mo sa performance ng takbo ng makina pa pare? Solid yan. Lalo na talaga kung may pang ano ka, may pera ka pang ano, pang paayos. Kasi pag wala kang pera pang paayos, nako, baka nakatirik na lang yung sa bahay. Kasi syempre medyo old car na to. Pero in terms of performance niyan, hindi ako binigo ni Honda. Kaya nga talagang siguro naging fanatic na rin ako ni Honda kasi na-discover ko talagang okay siya. Napaka-reliable. Biruin mo, 2006 model siya. Anong taon na ngayon? 2023. So, ilang taon yun? Do the math. 17 years? Mga ganun. Napakatibay niya, men. 17 years ba? Hindi ko alam. Siguro, do the math. Pero, ayun, masasabi ko to, from 1 to 10, 10 being the highest, anong masasabi mo sa maintenance? High maintenance ba to or hindi? Scale mo? Low maintenance lang siya. In terms of yung mga ano niya, kunyari yung mga PMS niya, yung parang minor lang, mga change oil lang. Kapag may naramdam mo naman, kapag may pagbabago, palitan mo lang yung kunyari, nagbago yung sa shocks niya, maalog, yun lang. Usually yun lang, which is, yun naman talaga, wear and tear talaga yun. Acceptable naman yun na nasisira. Pero in terms naman sa makina, sobrang reliable niya, 100%. Trust talagang, tiwala talaga. Kahit mga 200 kilometers ka siguro, hindi pa yan papalya. Baka Honda yan. Oo. So again, rate mo 1 to 10, 10 being the highest, saan siya when it comes to maintenance? Expenses Expenses, siguro I can rate 9 kasi hindi naman sa lahat ng oras parang sobrang nakakatipid din ako kasi may times din na talagang pero syempre, parang being on an old car, parang acceptable naman. Tanggap mo. Tsaka yung gastos na, mas mahal pa nga yung ginagastos ng mga new cars ngayon eh. Compared dito eh. Mas malalaki pa yung binabayaran nila. Ito talaga, kung city driving ka lang naman, sobrang sulit talaga ng maintenance cost niyan. Kasi pang city, kaya nga city driving. Pero kung province driving yan, province. Province. Dahil city lang. Pang city talaga siya. Pero pag lumalabas na ako sa province, pre, sa totoo lang, pag lumalabas na ako sa province, nagiging Honda City province na, pre. Medyo nasisira na. Kaya pang city lang talaga siya. Papi, sa mga pangilalim, may pinalitan ka na ba? Mga shocks, ganun. Ano bang napagawa mo na dyan? Alam ko yung drive shaft na palitan ko na kasi may oil seal yun na may leakage. So, yun yung kasama kita, di ba, sa Contec, Marikina. Nung nilift nila, may discover sila sa drive shaft na leak. So, pinalitan nila yan. Medyo mahal. Pero once ko lang yun napalitan, ever since, nung binili ko way back 2015. Tapos yung sa shocks niya, pinalitan na rin yung mga pangilalim, yung shock mounting. Normal naman na bumibigay kasi, no? Oo, kasi
mararamdaman mo kasi talaga pag nagdadrive ka sa lubak yun nga yung maganda, mararamdaman mo doon. Then, magpalit ka na or pa-check ka na sa trusted mechanic mo. So yun, palit yan, parehas front. So, okay. I'm deciding rin na palitan yun sa likod kasi may nararamdaman na rin ako medyo lagotok doon. Oh. Pero, papacheck mo na? Oo, papacheck ko yan. Ay, hindi pa. Okay. Papacheck ko pa lang. Papacheck natin yan. Ayun, ano pa ba ang mga napalitan natin? Yung shocks nga, yung mugs niya, yung original na mugs niyan, siguro, pakita mo na lang. Ipakita ko na dito, papi, somewhere dito sa screen. Ang pangit, parang 14 inches lang. Ito kasi 15 inches, medyo lumaki siya ng konti. Pero mas okay yung design kasi. Mas modern. Yung dati kasi parang sobrang parang vanilla niya lang na napakawalang ka-design. Okay. Nabenta ko yun during pandemic. Siguro 3,000 kada mugs, may kasama na gulong. Each. So times 4 mo yun. Pwede na rin. Pwede na rin. Kaya, pwede na. Yun yung pinambili ko dito. Pwede na rin. Basta paganda pa. Oo. Tapos kasama, maganda pa yung gulong yan, pre. Turanza. Kasi yung may-ari nito, model yung Honda City niya. Pero ayaw niya ng stock. So, nagpalit. Nagpapogi siya ng mugs niya. Binenta niya sa akin. Buti na-score mo agad. Na-score ko ngayon kasi nung pandemic. Magkano bili mo? Pwede bang sabihin or bulong mo na lang sa akin? 16,000 kasama na gulong. 4 na yun. Oo, 4. Mura na, okay na. Palag na yun. Ayun siya. Tapos dati, ayan, medyo marami siyang mga problem din dito sa bumper niya. Parang marami siyang gas-gas, gano'n. Siguro, eventually, napapinturahan ko nung nabangga-bangga ako. Nanonood ba yung video mo yung dito, yung pininturahan natin dito? Listen mo ka sa akin, i-plug ko na lang dito yung video na yun para natin. Ayun nga, nga siya, medyo nag-fade nga siya eh. Nga, hindi kasi talagang gano'n, kasi babalatsuwa talaga, nagmamapa. Pero at least, hindi naman siya, pa din. Halata. Diba? Hindi sobrang obvious. Kesa naman yung may gas-gas, diba okay na yan? Yun, wala ka na ibang binago dyan, papi, sa bina-repair, everything goods. Actually, meron pa nga akong binago dito eh. Ano naman tinitingnan mo dyan? Parang may tornilyong ginto dito eh na hindi ko makita. Alam ko nasa bandang ilalim. Tornilyong ginto. Okay, sakit tayo. Dito, ako na first time ko sumakay sa sasakyan na to kasi ako, hilig ko rin kasi manood ng mga video ng mga kotse kasi gusto ko makita yung mga interior, ano yung feel sa loob. Nung una ko sumakay dito, ang una kong reaction is, ang taas pala niya. Like, para akong nakasakay sa isang parang Innova. Tapos sabi ko nung parang Avanza or Innova yung dating niya. Ang taas kasi ng height, nung seat height, ito yung level ko, ang taas nung kanyang, parang mababa yung kanyang dashboard. So parang more on windshield yung nakikita ko. Tapos ang taas, parang nakasakay sa isang mataas na sasakyan. Smooth din yung takbo pare, no? Smooth pre. Gara, walang kalampagparo. Mga kotse talaga. Pre, in terms naman sa pag-iingat, pre, syempre, takbong banayad lang tayo. Pero kaya pa may pagsabayan nito, pre, kunyari sa expressway nga. Oo. Palag to? Nag-120 pa ako dito, pero medyo kinakabahan na rin ako kasi, syempre, medyo luma na yung transmission nito, baka bigla na lang bumusok sa gitnaan. Tsaka takbong chubby lang tayo. Takbong chubby. Kailangan magmadali. 80-80 lang, gano'n. Darating din naman tayo sa Paroro. Pero hindi ka nga bibiguin nito sa bilis. Hindi ka bibitinin nito. Malakas din naman siya sa mga ahon. Basta maganda lang pag-maintain. Hindi, tsaka ang lupit nun, papi, sa akin yung tipid niya sa gas, plus performance, perfect combination, So, palago, ito dito. Ang ganda. Ang masasabi ko, smooth yung ride. Ang luwag ng interior. Tsaka may high-tech na features to. Tingnan mo itong sa dashboard. Tingnan mo. Umiiyak to eh. Tingnan mo, di ba? Umiiyak. Yan yung kinonsider ko talaga kapag nakakita kasi ako ganyan sa kotse. Medyo nai-inlove ako eh. Umiiyak. Kasi medyo emotional akong tao eh. Yan, umiiyak yan kapag mga araw. Pero nakakapagpabilis yun. Tumuturbo nga yun pag pindot mo yung ganyan. Nitro. Tumuturbo yun? Oo, nitro yun. De, joke. Parang baliw lang, di ba? Enjoy lang tayo mga paps. So yun, pare, na-share mo na sa amin yung quick tour ng labas, ng loob ng sasakyan, makina. Ano naman ang future plans mo sa iyong ride, papi? Actually, wala nang future sa akin to. Wawasakin ko na ito pag-uwi ko mamaya. De, joke lang. Siguro ngayon, up to this point kasi na-realize ko medyo nagkakaedad na talaga si IDSI. Oo. Parang gusto kong bumili ng bagong Honda ngayon. Siguro BRB or kino-consider ko yung BRB. Medyo pataas na crossover na nandating. Pero ito siguro parang for keep siya. Kasi
napaka-reliable kasi talaga nito sa city driving. Kasi kung yung konsumo niya talaga halos parang motor lang kung compare mo. Parang motor, tapos na ano rin, mabilis din naman siya, tapos low maintenance din, tapos okay na rin naman yung itsura niya, hindi naman papahuli sa dating na parang hindi naman sobrang luma, kumbaga. Oo nga, modelo pa rin Hindi, hindi pa rin siya ganun kabadoy or kabulok titignan. So, dahil ganun, yung nga, considering yung mga features na yun, siguro 4K talaga siya sa akin. no? Kasi sayang din naman kung bibenta ko rin, dami ko na rin nagastos sa pagpapagawa. Walang return of invest, no? Tama ba? Oo, walang return of invest, parang palugi pa. Ganun talaga. Tama, kilala mo na yung kotse. So, 4K na talaga siya eh. Di ba? So, fan of design, wala ka nang gagawin dyan, everything yun na yun, as is na yun. Oo, as is where is na talaga yan. Kasi, Nice. kung papautangin mo, pre, papaano ko ito eh, gagawin kong off-road ito eh. Gusto ko yung sobrang taas mo eh, Honda Province. Honda Province. Pag Province talaga yun. So, pag nakita mo sa Google mo yan, pre, may Honda Province talaga, yung city nila, in-off-road nila gano'n. Ang pogi nun, pre. Honda Province. Hindi pa makakasakay yung mga matatanda mong kamag-anak. Hindi, joke lang. Joke lang. Happy thoughts lang tayo, happy thoughts. Kailangan na talaga natin na itigil. Di na para tayo'y magtagal. Salitang masakit, di na So yun, parin Joseph, maraming salamat sa pag-share ng sasakyan mo sa amin, ano? Any thoughts nga pala or any shoutout? May shoutout ka ba sa video natin? Shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan ko sa mental band. Hindi, joke lang. Sa Marikina lang naman ako, mga mag-anak ko, mga kaibigan ko. Leon, thank you sa pagsama ngayong araw sa akin. You rock! So yun, ano? So yun, again, konti ng tropa, Joseph. So, watch out kayo sa mga susunod nating video. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo sa aming channel. And as always, stay chill. Ayun, papi. Sabi mo, siya pa rin check mo dyan. Hindi may halik ka po kasi. Sige. 1, 2, 3. Gago pa rin check mo dyan. Hindi, parang may alikabok na maliit, pre. Parang may maliit na alikabok na ganun dun. Buisit. Kasi